Hi Grade 5! Muli ako si Ma'am Charnes at welcome sa ating klase ng MAPE 5. Tayo ngayon ay mag-aaral ng sining. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pagtukoy at paglalarawan sa arkitektural na disenyo sa mga pamayanang kultural. Layunin ng araling ito na maipakita, mailarawan at matukoy mo ang iba't ibang arkitektural na disenyo na makikita sa pamayanang kultural at mapahalagahan ang mga sinaunang bagay bilang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng pagkamalikhain ng ating mga ninuno. Arkitektural na disenyo ng pamayanang kultural. Ang arkitektural na disenyo ay tumutukoy sa estilo o disenyo ng isang estruktura o gusali tulad ng bahay, simbahan, paaralan, at iba pang estruktura na makikita sa isang pamayanan. Ang arkitektural na disenyo sa mga pamayanang kultural ay nagpapakita ng yaman ng arkitektura na iniwan sa atin ng ating mga ninuno at mga dayuhan. Isa sa pinakakilalang arkitektural na disenyo sa pamayanang kultural ay ang bahay kubo. Ito ay isang uri ng payak na tahanang kinagisnan nating mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong kogon, at iba pang maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa 4 na poste na kadalasang gawa mula sa matibay na kahoy o kawayan. Sa bandang timog naman ay matatagpuan ang turogan. Ito ay isang malaking tirahan ng taong may pinakamataas na antas sa kanilang lipunan, gaya ng datu, na siyang pinuno ng mga Maranao. Ang turogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malalaking poste. Ito ay napapalamutian ng panolong. Ito ay may mga disenyong inukod sa kahoy at ilan sa mga pangunahing disenyong ito ay ang sari-manok at naga. Ang tawag sa mga disenyong ito ay okir. Isa rin sa mga natatanging arkitektural na disenyo ay ang bahay na bato. Naitayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. At literal na ang ibig sabihin nito ay bahay na gawa sa bato. Ito ang ebolusyon ng pinagsamang arkitektura ng bahay kubo at ng kolonyal na arkitektura ng mga Kastila. Sikat ang mga bahay na bato ng Vigan, Ilocos Sur at Batanes sapagkat napakarami pang nakatayo na bahay na bato doon magpahanggang ngayon. Bahagi rin ng pamayanang kultural ang mga simbahan. Ilan sa mga sikat na simbahan sa Pilipinas ay kakakitaan rin ng mga kakaiba at natatanging arkitektural na disenyo. Ilan sa mga simbahang ito ay ang simbahan ng San Agustin, simbahan ng Paway, simbahan ng San Sebastian, simbahan ng Quiapo, simbahan ng Baraswain, at marami pang iba. Ang ikahuli ay ang karsel o kulungan sa Fort Santiago, Manila, na naging kulungan din ni Dr. Jose Rizal. Ipinatayo ito noon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1573 para sa bagong tatag na syudad ng Maynila. Nagsilbi rin itong kulungan ng mga mananakop na Kastila at baraks ng sundalong Hapon. Matapos magbugi ang Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig laban sa mga Hapon, tinatayang 600 ang labi na natagpuan sa loob nito. Nag-iwan ng isang malaking kwento o kasaysayan ang lugar ng karsel sa Fort Santiago, Manila. Tandaan, ang bawat estruktura o gusali ay may kanya-kanyang obra at disenyo na ginagamitan ng iba't ibang hugis at linya. Ang mga ito ay marapat lamang nating pagyamanin, alagaan at ipagmalaki, sapagkat ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating kultura bilang Pilipino. Naging saksi rin ang mga gusaling ito ng ating magandang kasaysayan.
At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana'y kaya mo nang sagutan ang iyong mga gawain sa sining. Hanggang sa muling pagkatuto, muli ako si Ma'am Sharnes, ang iyong MAPI teacher. Class, dismiss!